Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Magandang umaga sa atin pong lahat. Very important po siguro na banggitin muna natin yung pong ilang mga usapin mula po doon sa pag-archive ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. May mga mabibigat na mga salita na binitawan mula doon. Ang atin pong pagkakaalam, ito po ay dapat pagpapaliwanag ng mga boto kung bakit po kailangang i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malaking bahagi po ng mga talumpati ay tungkol po sa mga pagtingin, kuro-kuro ng ilang mga senador, liderato ng Senado, laban po sa liderato ng House of Representatives. So, very important na linawin natin muli, nabanggit na ito kahapon ng ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay. Yung pong Senado at Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng Senado. Ito po yung prinsipyo ng interparliamentary courtesy. So, malaking pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil meron na pong mga binabanggit na mga masasakit na mga salita at pagpapangalan. Ibig sabihin, name-calling laban po sa liderato ng House. Pero very important na balikan natin. Ang totoo naman yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad. Hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan, kundi ito po ay usapin ng katotohanan. Ito po ay usapin ng accountability. Sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Usapin po ito na accountability sa usapin po ng pagbabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po ang House Speaker. So, ibig sabihin, hindi lang po ito usapin kung pro-Duterte ka o anti-Duterte ka. Ibig sabihin, hindi lang po ito usapin na kung magpalit ng muka, magpalit po ng akusado sa impeachment proceedings ay magbabago po ang magiging paninindigan ng House of Representatives na meron pong sole exclusive power na mag-initiate ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, whether si Vice President Sara Duterte po ito, whether kung sino pa humang maging Vice Presidente, Pangulo ng Pilipinas, Supreme Court Justice, kung meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng pondo ng bayan, pag meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, kung meron pong Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. Kung magandang umaga po. Kung hingi lang po ako ng reaction doon sa sinasabi ni Senator Amy na leadership change, tsaka, in connection po doon sa statement nyo kanina. Well, sa dulot-dulo ho, ang magpapasya kung sino man ho yung magpapalit sa liderato po ng House of Representatives ay ang mga miyembro po ng Kongreso mismo. Hindi po mga senador, hindi anak ng Pangulo hindi kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, kung merong batayan para magkaroon ng palitan, mangyayari po ito batay sa pagpapasya
ng mga miyembro po ng House of Representatives. Pero kailangan natin balikan po yung inabot pong mga tagumpay ng Kongreso nitong nagdaang mga panahon. Sa ilalim po ng kasalukuyang liderato, siyempre marami pong mga landmark laws na naipasa. But most importantly, ito po yung Kongreso na talaga po nag-shepherd nito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At up until the final moment, no, dito po sa usapin po ng archiving ng impeachment complaint, yung mismong liderato po, Speaker Martin Romualdez, ay naninindigan na walang pagkakamali, tuloy ang laban sa usapin po ng katotohanan at accountability sa usapin pong ito. Good morning po. Opo, meron kasing mga pananaw na yun daw pong pag-archive ng articles of impeachment mas mainam kesa sa pag-dismiss. Pero meron din pong mga nagsasabi na patay, yung pag-archive is equivalent to pagpatay sa impeachment, sa articles of impeachment. Kayo po, ano po yung pananaw ninyo dito? May legal issues po ba sakaling baligtarin ng Korte Suprema yung desisyon nito? Alam po ninyo, if you genuinely fight for truth and accountability, parang you cannot afford to be cynical about proceedings. Di ba? So, we are hopeful and we are thankful that, it's unfortunate that it got archived, but we're also thankful that they did not dismiss it. Kasi nga, like what they stated, yung archiving is not exactly killing the entire thing. No? So, in the event that the MR is reconsidered, yun ho yung magiging basis for the Senate to unarchive it. Di ba? Instead of outrightly dismissing it. So, ibig sabihin, in every platform, in every proceeding, kung saan ho natin pwedeng i-exact yung accountability and truth on confidential funds in the death threats against high officials, we will go to that game. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung matalo at the MR level, the next step would be obviously yung Feb 2026 na pong refiling ng impeachment case against the Vice President. Bali, kung halimbawa po, baligtarin ng Korte Suprema yung decision nito, are you expecting na yung mga bumoto to archive it should also vote to resurrect the articles of impeachment? I think so. Kasi ang batayan bakit ho sila nag-archive ay yung kanila pong sinasabi na mahalagang galangin po natin ang Korte Suprema. Mahalaga po na galangin po natin yung pong mga desisyon ng Korte Suprema at iwasan po natin ang pagkakaroon ng constitutional crisis. No? In the event that the Supreme Court actually reconsiders, that is the same logic that will have to apply. Di ba? So, kumbaga, but of course, that is hypothetical and we would like to be able to wait for it. No? Pero, ayun na nga, our expectation would be they would have to reopen the proceedings in the event that the Supreme Court reconsiders. Kung halimbawa naman po ay maging pinal na ang desisyon ng Korte Suprema na inullify itong articles of impeachment, are you saying with certainty na magkakaroon ng refiling of the articles dito sa lower chamber under the 20th Congress after February 5th? I think House members would definitely be interested in refiling it, whichever mode it takes, no? Whether through the mode of going into the Committee on Justice, whether to the mode of going into plenary, through an automatic transmittal. Pagka naman ho, sure ka on evidence, sure ka on the justness of it, di ba? It shouldn't stop you from actually refiling it. So, it stopped us today, but there's Feb 2026 anyway. So, I'm quite sure that House members who are interested in exacting accountability will still refile it. Pero sa pagtingin po ba ninyo mas parang better, which route is better, the Committee on Justice or given the new requirements given by the Supreme Court, how would you assess alin ng better route po? It's at this point it's a matter of tactics. No, we just have to agree on, is it a just thing to do? And I'm quite certain House members will say today that it is a just thing to do. So I think if it's a tactic of doing it through the Committee on Justice or doing it through the direct transmittal route, and syempre with the new Supreme Court proceeding, syempre may bago pong mga may bagong mga rekisito po na kailangan gawin. I think we will
resolve it once we get to that point. No? Pero kung ano man yan, whether through the Committee on Justice or whether through plenary, the most important thing today is, and the most important question to the nation and to Congress is, kailangan bang may managot sa usapin po ng confidential funds? May kailangan po bang managot sa pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng bansa? Kung ang sagot po doon ay oo, whether it is through the Committee on Justice or whether it is through plenary, gagawin po yung mga rekisitong kailangan pong gawin para po dito. Thank you.